sa isang mataong parking lot ng Best Buy sa Augusta, Georgia noong gabi ng Setyembre 7, 2024, ang isang dapat sana ay simpleng custody exchange para sa isang 5 taong gulang na bata ay nauwi sa isang madugong trahedya. Dalawang babaeng Pilipino, isang 74 na anyos na ina at ang kanyang 41 anyos na anak, ang walang awang binaril sa harap mismo ng paslit na kanilang minamahal. Ang tanging hangad ni Melissa Domingo at ng kanyang inang si Elizabeth ay ang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang anak at apo sa gitna ng isang toxic na pakikipaghiwalay. Nais lamang nilang makamit ang katarungan at katahimikan mula sa mga kamay ng isang lalaking itinuring nilang pamilya ngunit naging mitya pala ng kanilang kamatayan. Ano ang gagawin mo kung ang taong pinagkatiwalaan mong makakasama mo habang buhay ay siya palang magiging master manipulator na paplano sa iyong katapusan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang pamilyang Domingo ay nagmula sa Pilipinas na may bitbit na malaking pangarap nang magdesisyon silang manirahan sa Amerika. Si Danny, ang padre de pamilya, ay isang miyembro ng US Navy kaya naman madalas silang lumipat ng tirahan hanggang sa tuluyan silang nanirahan sa Georgia pagkatapos niyang magretiro. Si Elizabeth ay isang masinop na asawa at mapagmahal na ina kina Anthony at Melissa, ang dalawa nilang anak na lumaking maayos at nakapagtapos ng pag-aaral. Sa loob ng maraming dekada, ang pamilyang Domingo ay itinuring na ang USA bilang kanilang pangalawang tahanan kung saan nakamit nila ang tinatawag na American Dream. Si Melissa ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan at katrabaho bilang isang masayahin, masipag at napakabait na tao na laging may ngiti sa kanyang mga labi. Noong nasa high school pa lamang si Melissa, nakilala niya si Hajir Talabzeda, isang lalaking mula sa Iran na naghahanap din ng magandang buhay sa Amerika. Ang dalawa ay naging high school sweethearts at sa kabila ng magkaibang background ay tinanggap ng pamilyang Domingo si Hajir nang walang anumang pag-aalinlangan. Matapos ang 6 na taon ng pagsasama, nagpakasal ang dalawa at biniyayaan ng isang anak na lalaki na naging sentro ng kanilang mundo. Si Hajir ay pumasok sa militar at naging bahagi ng mga espesyal na operasyon sa Afghanistan at Iraq, kung saan siya ay nagkaroon ng mga injury na naging dahilan ng kanyang pagretiro bilang isang disabled veteran. Sa panlabas, tila perpekto ang buhay ng mag-asawa lalo na't yumaman si Hajir sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo at matagumpay na day trading. Ngunit sa likod ng mga masasayang larawan sa social media, may madilim na lihim na itinatago ang kanilang pagsasama. Ayon sa kapatid ni Melissa na si Anthony, unti-unting nagbago ang ugali ni Hajir matapos siyang ma-discharge sa militar at naging kontrolado at mapang-abuso sa kanyang asawa. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng mga sigawan, sakitan at matinding takot na naging dahilan upang magdesisyon si Melissa na makipaghiwalay. Noong 2024, na-finalize ang kanilang divorce, ngunit doon lamang nagsimula ang tunay na bangungot dahil sa mainit na labanan para sa custody ng kanilang anak. Ginamit ni Hajir ang kanyang yaman at impluwensya upang ipitin si Melissa habang pilit namang ipinaglalaban ng dalaga ang kanyang karapatan bilang ina. Noong 2021, nagkaroon ng isang insidente kung saan binaril ni Melissa si Hajir sa gitna ng isang matinding pag-aaway, ngunit ang kasong ito ay ibinasura ng korte. Napatunayan ng mga psychiatrist at mga ebidensya na ginawa lamang iyon ni Melissa upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanilang anak mula sa karahasan ni Hajir. Nabunyag sa korte na si Hajir ay isang master manipulator na naging sanhi ng pagkakaroon ni Melissa ng post-traumatic stress disorder at iba pang mental health issues dahil sa tindi ng pang-aabuso. Sa kabila nito, iginawad pa rin ng judge ang full custody kay Hajir habang pinapayagan lamang si Melissa na dumalaw sa ilalim ng supervision.
Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay hindi kailanman humupa, lalo na't palaging natatakot si Melissa para sa kanyang buhay tuwing may custody exchange. Dahil sa takot ni Melissa, iniutos ng korte na ang bawat custody exchange ay dapat gawin sa mga pampublikong lugar at bawal silang lumabas ng kani-kanilang mga sasakyan. Noong gabi ng Setyembre 7, 2024, dumating si Melissa kasama ang kanyang inang si Elizabeth sa parking lot ng Best Buy para sunduin ang kanyang anak. Ngunit ang dapat sanang matiwasay na pagpapalitan ay nauwi sa sunod-sunod na putok ng baril na pumatay sa mag-ina sa harap mismo ng paslit na anak ni Melissa. Tumawag si Hajir sa 911 at nagsinungaling na si Melissa ang unang nagpaputok at kailangan lamang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang manipulahin ang crime scene upang palabasin na siya ang biktima, ngunit hindi niya alam na may mga piping saksing maglalantad ng kanyang kasalanan. Ang malaking pagbabago sa kasong ito ay nang matuklasan ng mga investigador ang recording mula sa Apple Watch ni Elizabeth Domingo. Sa gitna ng tensyon, nagawa ng matanda na i-record ang boses ng nanggagalaiting si Hajir bago sila barilin nito ng walang kalaban-laban. Ang recording na ito ang bumura sa lahat ng kasinungalingan ni Hajir dahil malinaw na maririnig na 3 lamang ang putok ng baril at hindi 6 o 7 gaya ng kanyang sinabi sa 911. Bukod dito, ang sugat na nakuha ni Hajir na di umano'y galing sa bala ni Melissa ay napatunayang galing sa isang matalim na bagay na siya mismo ang gumawa sa sarili niya. Ang cold at calculated na plano ni Hajir na patayin ang mag-ina ay nabunyag dahil sa katalinuhan at tapang ni Elizabeth na itala ang katotohanan hanggang sa kanyang huling sandali. Napag-alaman din mula sa mga security footage sa Best Buy na hindi kailanman lumabas si Melissa sa kanyang sasakyan at siya ay binaril habang nakaupo sa driver's seat. Ang sinasabi ni Hajir na sinubukan siyang barilin ni Melissa ay napatunayang purong imahinasyon lamang upang makatakas sa batas. Mas masakit pa rito, nakuha sa 911 recording ang boses ni Hajir habang pinipilit niyang kumbinsihin ang kanyang 5 taong gulang na anak na sabihin sa mga pulis na ang kanyang ina ang unang nagpaputok. Ang pagtatangka niyang gamitin ang sariling anak upang pagtakpan ang kanyang krimen ay nagpakita kung gaano siya kawalang puso at kadesperado. Ang yaman at impluwensya ni Hajir na dati niyang ginagamit upang manipulahin ang sistema ay hindi na umubra laban sa matibay na ebidensyang nakalap ng mga otoridad. Ang komunidad ng mga Pilipino sa Georgia ay labis na nagalit at nalungkot sa sinapit nina Elizabeth at Melissa, lalo na't kilala ang mag-ina bilang mga mabubuting tao. Marami ang nagbigay ng suporta sa kapatid ni Melissa na si Anthony sa pamamagitan ng GoFundMe upang makatulong sa mga legal fees at sa pagpapalibing sa kanyang pamilya. Ang usapin kung mukhabang pera ang mag-ina gaya ng ibinibintang ni Hajir ay napatunayang walang basehan dahil ang tanging hangad lamang nila ay kaligtasan mula sa isang mapang-abusong asawa. Ang bawat sentimo ng child support na hinihingi ni Melissa ay para sa kinabukasan ng kanyang anak at hindi para sa sarili niyang luho. Sa katunayan, si Melissa ay nagsusumikap bilang isang dental hygienist upang itaguyod ang kanyang sarili at ang kanyang ina sa kabila ng yaman ng kanyang ex-husband. Ang desisyon ng judge na huwag payagan si Hajir na makapagpiyansa ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan sa pamilyang Domingo. Kinikilala ng korte na si Hajir ay isang panganib sa publiko at may kakayahang tumakas pabalik ng Iran dahil sa kanyang mga koneksyon at yaman. Ang kasong double murder at cruelty to children na isinampal laban sa kanya ay mga mabibigat na krimen na maaaring humantong sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang pamilya ni Melissa ay natatakot pa rin na baka gamitin ng kampo ni Hajir ang insanity defense dahil sa kanyang PTSD mula sa militar upang makatakas sa mabigat na parusa. Ngunit ang bawat detalye ng kanyang planadong pagpatay at pagmamanipula sa crime scene ay nagpapakita na siya ay nasa tamang katinuan nang gawin niya ang karumal-dumal na krimen.
Ang pagpanaw ni Elizabeth at Melissa ay hindi lamang isang istatistika ng domestic violence sa Amerika, kundi isang kwento ng sakripisyo ng isang ina at anak. Si Elizabeth, sa kabila ng kanyang edad at iniindang sakit, ay hindi iniwan ang kanyang anak hanggang sa huling hininga upang magsilbing proteksyon dito. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing babala tungkol sa mga panganib ng toxic relationships at ang kahalagahan ng pakikinig sa mga biktima bago pa maging huli ang lahat. Ang katarungan para sa kanila ay katarungan din para sa 5 taong gulang na batang nawalan ng ina at lola sa isang iglap dahil sa kasakiman at puot ng sariling ama. Ang pamilyang Domingo sa Pilipinas at sa Amerika ay patuloy na nagkakaisa upang matiyak na mabubulok sa kulungan ang taong sumira sa kanilang mga pangarap. Sa kasalukuyan, si Hajir Talabzeda ay nananatiling nakapiit sa kulungan ng walang piyansa habang hinihintay ang formal na paglilitis para sa kanyang mga kaso. Ang batang naiwan nina Melissa at Elizabeth ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng Estado habang ang pamilya ni Melissa ay lumalaban sa korte upang makuha ang custody nito. Ang matibay na ebidensya mula sa Apple Watch ni Elizabeth ay itinuturing na smoking gun na magpapabagsak sa lahat ng depensa ni Hajir sa harap ng hurado. Ang suporta mula sa Filipino community sa Augusta at maging sa Pilipinas ay patuloy na bumubuhos para kay Anthony Domingo upang matiyak na hindi mauuwi sa wala ang buhay ng kanyang ina at kapatid. Ang katarungan ay dahan-dahang nakakamit, ngunit ang sugat na iniwan ng trahedyang ito sa puso ng mga biktima at ng kanilang anak ay mangangailangan ng mahabang panahon upang maghilom. Ang mabilis na pagkilos ng mga pulis sa Georgia at ang masusing investigasyon ng prosecutor ay nagbigay ng pag-asa na mananagot ang tunay na salarin sa likod ng double murder na ito. Sa kabila ng pagtatangka ni Hajir na gamitin ang kanyang mental health record bilang depensa, ang mga ebidensya ng kanyang pagiging master manipulator ay mas matimbang sa mata ng batas. Ang pagpanaw nina Elizabeth at Melissa ay nagsilbing panggising sa sistema ng korte sa Amerika tungkol sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga custody exchange na may kasaysayan ng domestic abuse. Ang alaala nina Elizabeth at Melissa ay mananatiling simbolo ng katatagan at pagmamahal ng isang pamilyang Pilipino na hindi sumuko sa kabila ng tindi ng pagsubok. Ang bawat hakbang patungo sa paglilitis ay inaalay ni Anthony para sa katarungang matagal nang ninanais ng kanyang kapatid. Ang kwento ng mag-inang Domingo ay hindi matatapos sa kanilang libing, kundi magpapatuloy sa laban ng kanilang pamilya para sa hustisya. Ang katapangan ni Elizabeth na i-record ang insidente ay isang paalala na ang katotohanan ay palaging hahanap ng paraan upang lumitaw kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang kanilang pagkamatay ay naging daan upang mas marami ang mamulat sa tindi ng epekto ng domestic violence hindi lamang sa mga biktima kundi maging sa mga batang nakakasaksi nito. Hangad ng lahat na ang hatol na ibababa kay Hajir ay magsilbing babala sa lahat ng mga mapang-abusong kapareha na walang kayamanan o impluensya ang makakapagsalba sa kanila mula sa kamay ng batas. Ang katarungan para kina Elizabeth at Melissa ay katarungan para sa bawat Pilipinong nangarap ng magandang buhay ngunit nauwi sa trahedya. Ang trahedyang ito ay isang masakit na paalala na ang domestic violence ay hindi dapat balewalain o ituring na simpleng away mag-asawa lamang dahil maaari itong humantong sa kamatayan. Ang kwento ni Melissa ay nagtuturo sa atin na ang pag-alis sa isang mapang-abusong relasyon ay nangangailangan ng matinding suporta mula sa pamilya at komunidad upang matiyak ang kaligtasan. Mahalaga na makinig tayo sa ating mga kaibigan o kamag-anak na humihingi ng tulong at huwag silang husgahan sa kanilang mga desisyon dahil hindi natin alam ang tindi ng manipulasyong nararanasan nila. Ang paggamit ng teknolohiya para sa ating proteksyon gaya ng ginawa ni Elizabeth ay isang mahalagang aral na maaari nating gamitin sa panahon ng panganib. Nawa ay maging inspirasyon ang kanilang katapangan upang mas marami pang biktima ang magkaroon ng lakas ng loob na lumaban at lumaya mula sa karahasan.
Huwag nating hayaan na manaig ang mga master manipulator sa ating buhay at laging unahin ang ating kaligtasan at ang kapakanan ng ating mga anak sa lahat ng pagkakataon. Ang katarungan ay hindi lamang nakasalalay sa korte kundi sa ating pagkakaisa na itakwil ang anumang anyo ng pang-aabuso sa ating lipunan. Ang pangarap ni na Elizabeth at Melissa na maging maayos ang buhay ng kanilang anak at apo ay dapat nating ipagpatuloy sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyon sa mga bata laban sa trauma ng karahasan. Ang buhay ay maikli, kaya naman mahalagang ipadama natin ang pagmamahal sa ating pamilya habang may pagkakataon pa tayo. Ang kwentong ito ni na Elizabeth at Melissa Domingo ay mananatiling nakaukit sa ating mga isipan bilang isang dakilang pag-ibig ng ina at anak na lumaban hanggang sa huli. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa malungkot ngunit makabuluhang kwentong ito na nawa ay nagbigay sa inyo ng aral at babala. Huwag nating kalimutang ipagdasal ang katarungan para sa pamilyang Domingo at ang paghilom ng trauma ng batang naiwan sa gitna ng kaguluhan. Ibahagi ang video na ito upang mas marami pa ang mamulat at maging alerto sa mga senyales ng domestic violence sa ating paligid. Hanggang sa susunod na episode ng ating crime stories at laging tandaan na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa anumang anyo ng pang-aapi. Mag-ingat po tayong lahat at nawa ay gabayan tayo ng may kapal sa ating araw-araw na pamumuhay.